Nagpahayag na si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, na tatakbo siya ngayong darating na 2028 presidential election. Napansin natin, iba ang kanilang estratehiya ng kaniyang tatay. Iba ang technique or political strategy ni Digong noon. Pinatakbo niya si Bongo at si Bato de la Rosa. Matapos na yung deadline sa filing of certificate of candidacy, yun na. Pinapa-withdraw niya yung kandidatura ni Senator Bongo at ni Senator de la Rosa at siya mismo ang tumakbo. Ngayon, itong si Vice President Sara, mga kababayan, napakalayo pa. May 2 taon pa bago ang halalan. Nagdeklara na ito ngayon. Napansin natin, iba ang kanilang estratehiya. Kay PRRD, ultima ora. Kay BP Sara, sobrang aga. Kahit pa may maagang nagdeklara si Vice President Sara, talagang halata talaga na political harassment talaga ang ginagawa nila dito. Dahil gusto talaga nila na burahin sa mapa ng pambansang politika itong mga Duterte. Ano ang magiging implikasyon nito sa usaping pangalawang impeachment case na isinampa labang kay Vice President Sara, mga kababayan? Ang mga kongresista ngayon, dahil nandyan na sa office sa speaker, mga kababayan, nandyan na kay Speaker Bujidi ang articles of impeachment. Sa linggong ito o sa sunod na linggo, ibababa na yun sa plenaryo, mga kababayan. Pagbubutuhan na yun. Kakalap na sila ng sapat na lagda para maipasa ito sa Senado, mga kababayan. So ngayon, ang mga congressman, sa maagang pagdeklara ni Vice President Sara, mga kababayan, na tatakbong presidente, mag-isip-isip itong mga congressman ngayon. Kung pipirma ba sila o hindi. Kung manatili ba sila sa palubog na barko sa Administrasyong Marcos, o lilipat sila Sara Duterte presidential bid, mga kababayan. Ang mga kongresista, mag-isip talaga ito dahil alam nila na sa kanilang mga distrito galit na galit ang mga mamamayan dito ngayon sa katiwaliang nangyari dito sa ating bansa. At lumalabas sa survey, mga kababayan, na nag-negative na si Pangulong Marcos at patuloy ang pagtaas ng trust rating ni Vice President Sara, mga kababayan. Ang inaasinta nila sa oposisyon, sa dilawan, mga kababayan, lumalabas na ang mga pangalan ni Risa Ontiveros. Lumalabas ang pangalan ni Trillanes. Talagang planuhan talaga nila ito ng gusto. Binigyan nga ni Vice President Sara ng partida sila para makapaghanda ng gusto Maagang nagdeklara ang Vice President natin para mapaghandaan ng gusto ng mga magiging katunggali niya. Kung sino sa kanila yung mapipisil. Mayroon ding haka-haka na si Leni Robredo, mga kababayan, pero hindi ako maniwala. Hindi ako maniwala na si Leni Robredo, mga kababayan, ay magpapaluko pa. Sa kaguluhang ito ngayon, nasangkot ang mababang kapulungan at saka sa Senado, hindi ako makapaniwalang makumbinsi nila si Leni Robredo na tatakbo na lalaban kay Sara Duterte. Ang laki ng magiging problema ng susunod na Pangulo. So,
tingnan natin ha mga kababayan. Kasi ang lumalabas sa usap-usapan ngayon, Trillanes, Hontiveros, Robredo, yun ang mainit-init na usapin ngayon na lalaban kay BP Sara. Sa Pinklawan ha, at sa Kadilawan, hindi natin alam sa Pulahan mga kababayan, sa Marcos administration. Mayroong lumalabas din na Rimulya. So tingnan natin mga kababayan. So manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam at makikibaka sa mga nangyari ngayon sa ating bansa. Pagdasalin natin ng bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.